Ayun! Oh my God! Ayun yung Petronas Twin Tower! Wait, ayoko man baka bigla tayo mahulog. Ayun oh. Hello! So, kasi ang daming struggle na pinagdaanan natin dito In fairness nagugustuhan ko yung guys. Itong airport ng Penang. Touchdown! Kuala Lumpur International Airport. Alam nyo ba, ang mura lang nating nakuha yung flight natin from Penang going sa Kuala Lumpur. Ay! Ito yung next destination natin. Ayan, Central. Nakikita ko mga videos mo, mga recommended. Thank you. Ito yung view Mas maganda pala dito sa side na to We're here na guys sa Laguna Filipino Restaurant. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon pupunta na po tayo sa Kuala Lumpur or sa capital city ng Malaysia. So andito pa ngayon tayo sa Summer Tree Penang, which is yung hotel natin na napanood nyo sa previous vlog. So nag-book tayo ng Grab going sa airport. So 20.60 Malaysian ringgit yung ating bayan. So nakakonect naman na siya sa ating GCash card. So automatic na lang yan, babawas na lang dito. And ayan mayroon na tayo nakuhang Grab. So ang flight natin actually talaga is 7 o'clock. 4:30 na. Pero na-delay siya. For some reason, 2 times nang na-delay yung flights natin. Na ang airline natin is Firefly. Yun yung low-cost carrier ng Malaysia Airlines. And I don't know kung may factor yung global crisis kaya change yung mga flights. Though Firefly pa lang naman yung nag-change sa mga flights natin nakabook. Pero 2 times na kasing nangyari. Or baka ganun talaga sila, yung Firefly. Baka pa-change sila ng mga flight. Ewan ko, sabihin niyo sa akin guys if ever kung may ganun kayo experiences sa kanila. Pero nakailang change siya. And yung flight natin, yun yung parang pinakadulo na ng option. Or else parang kinabukasan na yung magiging flight natin. Ayoko naman ng kinabukasan because of may mga nakabook tayo, diba? So, yun siya. Update ko na lang kayo later pag nandun na tayo sa Penang Airport. Tara na guys. Ay. Ayun na. Padating na yung Grab natin. And also tignan nyo, nakapundo yung ulan. So, meron kasi kung mga nakikita sa FYP natin sa TikTok tapos sa Reels, like sa Bukit Bintang area sa Kuala Lumpur, may mga clips tayong nakikita na guys, ang lala ng ulan, bagyo levels. So, sana hindi siya na ganun ngayong araw. Parang kahapon yun Ayan ang dilim-dilim nung part na to. Ito nga pala itsura ng neighborhood natin dito sa ating hotel sa Penang. Ganda no? Tahimik lang. We're here guys sa Penang International Airport. Ayan, aga na naman natin as always. Let's go in na guys. Gate number 1. Oh. Ito itsura ng departures area dito. So, ayan yung mga flights. Kuala Lumpur. Grabe, so far wala. So far wala dito. Ayun, Firefly. Pero subang Okay, let's go. Check-in na tayo. Ayan, so tignan nyo. Check-in counter, diretso lang. Yung ticketing counter. Meron pa dito mga shop, Sense of Malaysia. In fairness nagugustuhan ko yung guys. Itong airport ng Penang. Maganda siya, organized, hindi ganun kagulo, and also malamig. Taning! Hala, grabe. Totoo ba to? Walang katao-tao sa Walang katao-tao sa mga check-in counter. So, ayan, merong Malaysia Airlines. Dito tayo sa Firefly. Ang galing! So, papasok na tayo agad. Nakakatuwa naman. Yan. Nakapag-check-in na tayo guys. And ang bait nung staff dito, ng ground staff ng Firefly. Tinanong niya tayo kung where do you want to sit? Sabi nga ng aisle or window? Sabi natin, aisle syempre. Tapos, ito na yung pinaka-boarding pass. And hindi siya yung parang automated na ikaw yung nalagay ng maleta mo. Ganon. Kasi di ba minsan pagka self-check-in, tapos yung machine ikaw maglalagay, ganyan. May tendency na nagloloko kasi yung machine pag ganon. So kapag ako personally, may time na mas gusto ko na parang talagang may ground staff na pag-check-inan tayo kaysa yung mga ganon. Yun lang naman ay aking opinion. Ayan na. Tadadadan! International Depart... Ba't International Depart? Diretso. Tiga mo nga naman. Buti nagbabasa tayo. Dito international, doon yung domestic. Gitna pa.
Tingnan niya, may kainan dito. Sweet Hug yung pangalan. Kung mahilig kayong kumain before entering the boarding gate, pwede kayo here. Yan, signature niya sila, mga 17.90 ringgit. Tapos gusto niyo ng bihon, 8.90 ringgit. Okay, let's go. Pasok na tayo. Per Lepasan Domestic. Again, security check na to. Update ko kayo later. Bye-bye. We're done sa security check area. Ayan siya sa likod. And also, after that, meron ditong lounge. Ganyan. May subway also. If ever you want to eat. Ayan. Ayun yung flight natin. Ayun yung flight natin. Mamaya pang 2025. FY 2954. May Victoria's Secret dyan. Merong Lego. May bilihan ng pagkain. Ano pangalan? Hot and Roll. You're hot and you're roll. You have seen your... Oh, galing. Kala mo naman mali-mali naman mga sinasabi mo dyan. Diba? Tapos dito, meron dito bilihan ng perfumes if ever, kung gano'n ang gusto nyo. Dito naman, Bath and Body Works. Ito, meron itong bilihan ng mga travel items. Pero tayo, kumukuha tayo ng mga travel items natin sa The Travel Club Philippines. Yun lang, share ko lang sa inyo yan. And, before we start and proceed, share ko lang sa inyo, wait, dito tayo nag-arrive. Yung pinakita ko sa inyo ng unang vlog. Yung mga previous vlog, nasarado lahat. Yung pala yun, so ito itong side na to. Also guys, alam nyo ba, ang mura lang nating nakuha yung flight natin from Penang going sa Kuala Lumpur for as low as 50 pesos lang. Like, meron na yung 20 kilos na baggage allowance. And you know what? Ngayon po ay April 1. Happy April Fool's Day. Para first time ko mag-April Fool's sa inyo, no? So, joke lang. Hindi po 50 pesos. Alam ko namang di naniwala yung iba dyan. Pero, ito yung real talaga. So, nabili lang po natin siya for as low as 1,400 pesos. Again, sa trip.com. 1 hour yung flight. So, 8:25 p.m. Ang dating din is 9:25 p.m. So, April 1. Grabe, birth month na natin. Oh my God. So, yan po. Okay? So, check natin saan ang ating B5. Ganda ng airport nila. It's giving. Ano to? Old Town Express. Ito yung pinicture natin. So, ang binibenta pala dito sa Old Town Express is mga nasi lemak. Sa Kuala Lumpur tayo kakain ng nasi lemak. Dito kasi ang mga kinain natin yung noodles nila, chendol, mga ganon. Iba nga nasa listahan naman natin sa Kuala Lumpur. Nakakatuwa. Alam nyo, ang tagal na nating hindi nakapag-explore ng Kuala Lumpur. Ilang beses tayong nakakapunta doon, pero layover lang talaga siya because of nung nag-layover tayo papuntang Kazakhstan, and nung nag-layover tayo papuntang Colombo sa Sri Lanka, at nung nag-layover tayo papuntang New Delhi sa India. Remember that? Pero hindi tayo nag-stay. Ngayon, mag-stay tayo. Yung previous na Kuala Lumpur trip, naputol siya. Like, agad-agad naputol because of in-invite naman tayo ni TikTok Philippines back then. So, kinat-short natin yung trip. Pero ngayon, guys, ito na, hardcore na to. Hardcore talaga. Ito yung itsura ng anuhan ng water dito. So, kung mayroon kayong lalagyanan, pwede. Merong pangkalitan ng diaper ng kiddos. Ito yung CR na pambabae at panlalaki. Yan. Boarding time, guys. Let's go back sa Kuala Lumpur. Yan na. I'm so excited because sa pagbabalik natin, isa sa mga nilook forward talaga natin, like literally, is yung pag-akyat sa Bato Caves. Kasi before nung nagpunta tayo dun, umuulan. Like, hindi natin nagawa yun. So ngayon, ito na talaga. Gagawin na talaga natin. Touchdown! Kuala Lumpur International Airport. So ngayon, nakabalik na tayo dito. And ito namang capital city ang explore natin. So, dito lang din tayo sa kung saan tayo nagmula noon. Ngayon, kunin na natin yung maleta natin. Time check, it's already 9:47 p.m. So, ngayon, ang gagawin nating pagpunta doon sa city center ay dalawang mode of transportation.
unang gagawin natin, isasakay tayo sa KLIA Express train o yung airport train na tinatawag. And yung isa naman, from the KL Central Station is sasakay tayo ng Grab going na doon sa hotel natin. Though, pwedeng from here sa airport, ang gawin nyo is sumakay na kayo agad sa Grab. Yun nga lang, gusto ko din kasing ituro sa inyo yung mga iba't ibang way para depende sa budget nyo. Baka mamaya kasi mas gusto nyo medyo mas mura, ganyan, or gusto nyo for convenience purposes, depende. Ayan, kunin na natin yung ating maleta. Ito yung sinasabi ko sa inyo, KLIA Express. Ganun siya. Yan nakalagay. Salamat datang KEKLIA Terminal 1. Dito tayo. So, wait. FY... Ano ba tayo? Saan yung baggage reclaim area natin? Hala, hindi natin napakinggan kung saan. Okay, so dito tayo. Ayan, nakita na natin agad-agad. Ngayon pa lang. This one, ang ating maleta from World Traveler. Ayan, and also may strap tayo na green. Para lagi... Ay, ang bigat. Ayan. Ayan siya. Ang bigat yung maleta natin. So, ayan guys. Ito lagi ang dala-dala natin kapag ka mga pang-check-inan. Napakatibay and napaka-smooth. Tignan nyo, oh. Tananan! Yan. Kung gusto niyo itong bilhin, guys, ilalagay ko yung link sa video description. Like, since then, ito na yung gamit natin. Ang nag-recommend nito talaga sa atin si Jax. Shout out sa'yo, Jax! Sana masaya ka sa buhay mo. At ang tagal na natin hindi nagta-travelan. Alam mo yun? Wala, yun lang. Gusto ko lang sabihin. Ay! Ito yung next destination natin! Ano lang tayo dito? Parang 4 days lang tayo dito sa Kuala Lumpur. Then pupunta na tayo sa Langkawi. So, ito ang kanilang tagline, I think. Naturally Langkawi. Kasi, dito sa Malaysia, Malaysia truly Asia. Yun ang tagline naman. Di ba sa atin, ano naman? Love the Philippines. So, dito, naturally Langkawi. Tapos Malaysia, truly Asia. So, meron mga signages dito. Commuter taxi, airport taxi, departure hall, ganyan. Dito tayo, KLIA Express. Sundan nyo lang yan, yung color violet. That one. Ayan, dire-diretsuhin lang natin. And again, sa arrivals hall area, pwede kayo mag-withdraw dito. Euronet, yan. Or CIMB. Or Maybank. Yan. Ito, dito naman yung Grab EV Lounge. Dito tayo. Pababa tayo, KLIA Express. So, actually, nandito ngayon tayo sa 3rd floor. Arrival hall area. Pupunta tayo dito sa number 1. May lift dito, pero magkukos ng madaming time para makababa tayo dyan. Kaya gumamit na lang tayo nito. Pwede naman, basta mag-ingat lang kayo, ha? Be careful with your heart. Alam niyo yung reference? Kay Jody Santa Maria saka kay Sir Chip. Ay, tanda na nun ah. Parang tanda na yun ang longest running rom-com sa daytime sa ABS-CBN. Correct me if I'm wrong. Sa mga kapamilya, staff na nanonood sa atin. Oh, ang feeling! Guys, I think magganito na lang tayo. Kasi doon wala na nakalagay oh. Wala na nakalagay doon ng KLIA. Para sure ball. Ito guys, KLIA Express. Let's go. At bumili ng ticket here. Though pwede kayo bumili nito sa Klook. Hindi tayo nakabili sa Klook, so papakita ko na lang sa inyo yung walk-in price. Yan, meron silang ganito-ganito dito. So, KL Central. Wait, back muna para yung pinakasimula. Ayan. English, buy tickets. KL Central, single trip, 1, proceed. So, 55 Malaysian ringgit ang babayaran. So, ang mode ng pagbabayad, pwedeng credit card at debit card. So, ito tayo, syempre. And ang pambabayad natin ng ating GCash card. Ayan siya, dito. Ayan. Not honor? Oh my God. Ano yan, hindi siya honor? Papasok? Ano ba papasok? Ganun? Kinain? Paano ba? Last.
Insert. Ayan. Donut honor. May honor? First honor? Third honor? Kailangan ng pin. Wait lang. Enter natin yung pin. Please. Decline! Oh my God! Guys, hindi gumana yung Gcash card natin. Ibang card ang gamitin natin. BPI naman na credit card. Feeling ko ito. Gagana naman itong BPI for sure. Yay! Transaction approved! Oh, mas okay yung BPI na credit card dito. So, saan siya? Yung ticket. Ito. Ayun na siya. Yay! Thank you so much. Terima kasih! So, barcodean. Wait. Dito siya. Ayan. Diba? Ganun kadali. Ayan guys, may dalawang way. Merong ganitong color yung KLIA Transit na may mga stop sa Bandar Tasik, Putrajaya, sa Laktinggi. Tapos itong KLIA Express tayo, pa KL Central lang. So dito tayo para mabilisan. Para naman taranta naman yung mga pagkilos ng tao dito, ang bibilis. Wait. Meron ba doon? Sa dulo tayo. Dito tayo. Ayan. Ayan, Central. Oh, ito. Walang lagyanan ng... Ayan guys, so nakasakay na tayo dito ngayon. Sa Express tayo sumakay. And nakaupo na tayo. Actually, ito yung mga itsura ng upuan. Ganyan. And ito lang yung maleta natin kasi wala siya nung parang lalagyanan na pwede nating ilagay dito sa car natin ngayon. Ayoko nang umalis tayo dito kasi baka mawala pa tayo ng upuan. Nag-upuan na lahat ng tao. Okay lang. Express naman. So, technically, mabilis lang po. Update ko kayo kung ilang oras. Like, meron ito naka-declare sa website pero check natin. So, 10 o'clock. Sakto, umalis. Okay. Ayan guys, according kay Google Maps, 35 minutes yung biyahe. Guys, tignan nyo, 29 minutes lang, hindi 35. Inarasan natin eh. So, mas mabilis. Ayan na, we're here. So, sa escalator na lang tayo. Kasi magte-take time pagka dyan sa elevator pa eh. Pero hindi ko may recommend yung escalator kapag naka-XL kayong maleta. Nakalabas na tayo guys sa pinaka-exit. In-scan lang natin yung QR code. Then ito yung itsura ng mismong labas. Punta muna tayo dito sa KK. Pili muna tayo ng sabon. Maglalaba tayo. Kasi medyo matagal na tayo nakastay dito eh. So kuha tayo ng Colgate. Yung malaki na. Ay, ang galing. Magkapresyo lang sila. Pero mas malaki to. Ito nga kunin natin. Pero merong liquid version. All in soft virgin. Softener and detergent siya. Parang okay to with fine fragrance. Ito na lang yung bili natin, yung ganito. 14.90 din. Ayan, so nakalagay 99.9 antibacterial with softener with fine fragrance. Okay, ito na lang. Magbayad na tayo at gabi na. Kasi alam niyo, medyo worry ako dun sa binok natin. Baka mamaya hindi 24/7 yung front desk. Ayan, so guys, nag-book tayo ng ngayon, ng ating Grab papunta sa ating service apartment or parang condo. So 20.60. Okay, let's go. Ito ang itsura ng KL Central ngayong gabi. Diba? Very, alam niyo, very walang katao-tao vibe, ganun. Grabe, napakainit. Alam niyo, mas mainit dito sa KL or Malaysia in general kaysa sa Thailand nung stay natin sa Thailand. Like, super. Tignan nyo, sa Thailand hindi tayo ganitong pinagpapawisan. Pero dito, parang init na init tayo. May time na parang 32 degrees Celsius doon sa Penang. Pero dito, hindi ko pa alam. May check na natin kung ilan dito. Gabi na ya. 26 naman. At least. Ito po ang arrivals hall area. So, passenger pickup zone. Nakalagay naman siya. Hotel, shuttle, waiting zone. Itong may violet na yan. So, dito tayo. Sa side na to mag-aabang. Medyo matagal pa, 3 minutes pa. Bago dumating yung ating Grab. Yan. Andito na ngayon tayo guys. Ibinaba tayo ng Grab here sa area na to. So, ang in-input natin is yung pangalan lang ng hotel.
Lalagay yung pangalan ng hotel dito sa screen. So, ito ang itsura niya. Pasok tayo. So, saan dito? Saan dito ngayon? Alam niyo kung bakit? Napakamura guys sa ating nakita to. Like super. Itong property na to, nag-book. Ay, ang galing! Merong merong laundry. And 24/7. Though, kaya din natin binook to kasi may laundry din kasi. Yung ating tutuluyan ngayon. Ay, meron ding supermarket. Check natin. Saan ang 5 senses? Ito ba? Dito ba? Wait lang. Okay. So, pinabalik tayo ng guard. Pasok daw ulit tayo. Tapos escalator, level 1. At least, tama yung pinuntahan natin. Medyo tricky lang yung pagpunta because of siya. Hindi siya yung parang tipong hotel, ganun. Service apartment kasi siya. Or service condo, ganyan. And merong laundry, may washing machine. So dito, aakyat. Ang mura nito guys, 1.4 lang halos. Kapag peak season kayo pupunta, iba-iba yung prices. Para mamaya explain ko sa inyong mas mabuti. So this one, pwede nyo ito mabook sa Klook or sa Agoda. Ilalagay ko na lang yung pangalan dito sa screen. And also, if ever, feel free to use my code para magkaroon kayo ng extra discount. Okay? And yung link din ng mismong property na to is ilalagay ko sa video description. Ayan, this one, HLC property. Yan. Back in 10 minutes. Okay. Hintayin lang natin. Ito, 5 senses. Canopilides. Back in 10 minutes. Nakapag-check-in na tayo guys dyan. Dito yun ha, yung front desk sa HLC Realtor. So, siya, sa level 1. So, aakyat pa kayo. Tapos, dito kayo pupunta. Then, nag-collect sa atin ng security deposit, 200 Malaysian ringgit. And card na lang yung inano natin. Yung pinang deposit natin kasi para hindi na mabawasan yung cash natin. And after 20 days, mababalik siya sa mismong account natin. Ganun daw. Okay? Let's go na. Pumunta na tayo sa room natin. So, ngayon, bababa na ulit tayo. Doon sa kaninang 7-Eleven. Doon siya located. Ang medyo mahirap lang na intindihin a little dito is yung mismong... Oh! Pinoy! Pinoy po! Hello! Hello po! Wake up. Dito kayo sa 5 senses? Oo, nakita ko mga videos mo, mga recommended. Thank you po. First time ko dito eh. Turista lang kayo? Yes. Enjoy po. Hindi mo pa-hype. Ivan de Guzman po. Okay. Hello. Hello! Vlogger din kayo? Ako po, content creator. Sige. Pero, fan lang. Thank you po. Ingat din po. Nakita pa tayong Pinay guys. Ayan. Sakto. Dito guys. Diretso. Tapos sa tabi ng 7-Eleven yung pintuan natin. Kasi basically para siyang Airbnb yung atake, ganun. So, madami silang unit dito sa building na to. And yun yung pinagpapastayan nila. So, bakit ayaw? Paano ba to? Ayaw. Dito? Yan. Kailangan may ganun. Tapos pasok tayo. So, sa L floor. I mean sa L. Sa B, 18th floor. Tapos L. Ibig sabihin L, left. Yan. Dito na ngayon tayo guys sa 18th floor. So, bubuksan natin to. Wall muna siya. So, ito itsura. So, B18, 9. Ito. Tama, ito yung tama ba? B18, 9. Okay. Guys, sabi ko nung una, bakit walang susi? I mean, yung parang keycard lang ibinigay sa atin. So, basically, nabubuksan pala siya. Ayan. So, merong R dyan. Tapos, L. Dito tayo. Teka. Ayan. Oh, napasok din tayo. Finally. Sa wakas. Ang daming struggle na pinagdaanan natin dito. Dito sa pag-check-in natin dito. Pero,
mura siya and parang mag-staycation yung level ganun kasi hindi siya hotel. Airbnb vibe siya, pero mabubook niyo siya sa Klook and Agoda, hindi sa Airbnb ganun. Wait, buksan muna natin. Ay, napaka-init, Lord. Okay, so before we start our quick unit tour, kasi unit na siya. So, unit tour is, ito po, nabook po natin to sa halagang 13,187 pesos. So, kapag i-divide natin siya sa ating mismong stay dito, 13,187, tapos divide into 6, kasi 6 days eh. So, 2,197 po pumapatak ito. Pero, ang kinaganda dito, kung tutuusin, yung buong unit inyo, and I think kapag kami kasama kayong kids, is pwede din naman dito siya. So, basically, parang Airbnb magiging ganap. So, parang feeling ko, 2 adult and 1 kid, pwede dito, ganyan. And, hindi sila parang nagka-count ng tao, ganyan, dun sa mismong front desk. Pero, syempre, kung ano yung naka-declare doon sa mismong application kung saan magbo-book, yun ang sundin nyo. And alam nyo, super kompleto. Kasi inikot na natin siya, tapos ngayon, papakita ko sa inyo. Dito, ayan, meron din tayong balcony. If ever, kung gusto nyo magmuni-muni. At yung balcony, guys, hindi pocho-pocho. Maganda talaga siya. Though, hindi natin nakikita dito yung, Petronas Twin Tower. Yung baba, ayan yung itsura. And dito, meron ditong soccer. Ayan, football or soccer? Ano ba yan? Ano bang sport yan? Basta ayan, may mga paganyan-ganyan sila dyan. Ah, ayun! Oh my God! Ayun yung Petronas Twin Tower! Wait, ayoko man baka bigla tayo mahulog. Ayun oh! Hello! Nagkagulutan pa kami kasi nasa balcony sila tapos tinatapat ko kasi ganun sa balcony. Tapos, hi, hello, hello. Kala ko Pinoy, Indonesian pala sila. Tapos tinanong ko, are you Pinoy? No, Indonesian daw. Kasi alam nyo, may ganung klaseng may ganung klaseng thing na parang same tayo ng salita, So, tayo nasa L, sila yung nasa R. Kasi sa loob ng mismong parang pintuan na main ng door is meron pang dala-dalawang kwarto tapos tayo nasa L, sila yung nasa R, ganun. Okay? And check na natin yung wifi. Sana mabilis. Kasi mag-upload tayo ng mga content. So, nakakonect na ngayon tayo sa pinaka-wifi. I-check natin ngayon kung mabilis. Ayan, tignan natin. So, Lord, please, kahit 20 Mbps lang, masaya na po ako doon. Tignan natin kung 20 Mbps pataas. Ilang Mbps? Oh my God! Yes! Hala! Grabe, 20 Mbps lang hinihingi natin. Binigyan tayo ng 100. Guys, I love it. And alam nyo, may bonus part pa dito ha. So, bukas ko na lang isasama. Sige, hindi ko na muna tatapusin itong mismong vlog na to. Ipapakita ko muna sa inyo din because of merong area dito na kung saan sa pool area, makikita nyo, nakitang-kita po dito yung Petronas Twin Towers sa mismong swimming pool. Though hindi ko lang alam kung saan pang part dito yung swimming pool area. Pero, yun yung isa sa mga reason kung bakit yung mga tao nagbo-book din dito. Aside from super kompleto na niya for its price, kasi yung mga ganong presyo sa mga hotel, walang laundry, ay walang washing machine. Tapos hindi kompleto. Pero ito kompleto, guys. Sabihin ko sa inyo, maganda siya. I-recommend ko siya. Like ito, diretsuhan ko sasabihin sa inyo, i-recommend ko talaga. Kasi yung iba kasi ng mga pinupuntahan natin sa iba't ibang bansa, meron kasing discretion sa inyo kung tutuluyan nyo ba, kung gusto nyo ba yun or hindi. Pero ito talagang parang almost perfect na siya eh. So, malapit din siya doon sa Petronas Twin Tower, sa KL Central, ganyan. Kayo na bahala, i-check nyo na lang. Pero maganda siya. Maganda yung service and maganda yung mismong unit. Sana lang maganda din unit na mapuntahan nyo. Good morning guys! Today is another day and hindi muna natin tatapusin tong vlog na to because ipapakita ko sa inyo kung saan ang swimming pool area dito kasi yun yung isa nga sa mga reason kung bakit siya binubook ng karamihan, di ba? So, let's go. 35th floor siya. Tara sa 35th floor. Ayan. Also nga pala guys, hindi dito daily naglilinis yung housekeeper ha. So if ever kapag gusto nyo, magpunta kayo dun sa pinaka front desk, then sabihin nyo, 50 Malaysian ringgit yung bayad. So kunyari 6 nights yun. Kung gusto nyo magpalinis sa inyong fortnight, 50 Malaysian dollars na babayaran nyo. Ganon. So let's go. Nandito tayo. Nami, ano kaya to? Lahat kaya to sa sa Canopy Lives? Yung mismong nag-aano sa atin. I don't know. Tara na! Ito, swimming pool! 35th floor. Ayan, tignan nyo naman kung gaano kaganda, oh.
Ayun! Yung Petronas Twin Tower. O, di ba? So, pwede kayo maligo dito if ever you want. Tapos, ayun yung background. O, di ba? Ganda. Meron lang mga tao doon sa site na yun, kaya hindi ko na sila papakita sa inyo. Pero malawak yung swimming pool. Pahaba siya. And, ano siya tawag doon? Infinity pool yung atake. So, if ever mag-picture kayo, pwede nyo ilagay dito yung camera nyo, tapos ito yung background. Ganda, no? Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. And also guys, hindi lang yung Petronas Twin Towers ang pwede nyo makita dito, kundi pati din ito yung KL Tower. Ayun din siya. Dito sa KL Tower, mayroon naman dito revolving restaurant and also observatory deck. So hindi natin pupuntahan yon kasi napuntahan na natin siya before. So check lang natin yung mga iba pang pwedeng makita here. Hello! Ayan ang ganda. Ang lawak pala. Ito sikat din tong building na to. Ito yung view Mas maganda pala dito sa side na to Di ba? With a love like this, will never fall. All of a sudden, you'll be standing there with someone new. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung swimming pool area. And imagine, during that entire stay, pwede nyo itong ma-enjoy and pwede nyo ma-enjoy lahat ng mga pwedeng nandun sa loob ng unit nyo, tulad lang ng washing machine and so on. Mga ganun pa lang, super laking bonus na nun. And also, dito meron ditong cafe, Rec Kitchen Cafe ang pangalan. So, ayan, if ever you want to eat, yung mga sandwich, croissant, tapos mga coffee, co-working area. May free wifi. Na ngayon tayo guys sa baba. And may pupuntahan pa tayo isang restaurant na ipapakita ko sa inyo. Paano ba to? Touchless. Ito. First time natin mag-exit kasi. So, punta muna tayo 7-Eleven. Tingnan nyo. Dito sa tabi ng pintuan, meron mismo 7-Eleven. If ever lang naman, ano ba yung tarik? Matarik? So, ayan. Merong mga ganitong binebenta. If ever you want, kapag ka madaling araw, tapos gusto nyo ng quick food, may burger, ayan, may fruits. Also, this one. Ang bango naman ng 7-Eleven nila dito. Parang ito yung pinakamabangong 7-Eleven na nakita natin ever. Okay siya. Di ba? So, kapag ka madaling araw, tapos kunyari, gusto nyo bumili ng oat milk. Ang random din, but oat milk, sinabi ko kasi may oat side. Favorite nating brand for matcha latte. Though di muna tayo magaganyan ngayon. And also this one. Mga cola, soda, mga milk. So basically, kompleto talaga siya. Guys, hindi sponsored to Talagang masyado ko siyang hina-hype up sa inyo kasi maganda siya. Wala tayong nakitang pangit. Ganong level. So, pupunta tayo ngayon sa Mabuhay Laguna, Filipino restaurant siya. And some of you might think or ask, Ivan, bakit lagi ka nagpupunta sa mga Filipino restaurants? Kasi parang, for me, madaming purpose. Number one is gusto natin kumain ng Filipino food because of ang tagal nating hindi nakaka-uwi minsan sa Pilipinas at hindi nakakakain ng Filipino food. Number two is gusto nating makahelp sa mga kapwa Pinoy natin. And number 3, if ever meron tayong tina-target na specific type of audiences na kapag ka nasa abroad sila, gusto ng Filipino food. And number 4, may mga OFW na hindi umuwi kunyari sa Pilipinas, pupunta lang ng Malaysia for tourism, tapos gusto ng Filipino food. Diba? Yun lang yun. Meron din silang Magnum here, Naalala ko yung Thailand trip natin. Mga ganito. Tapos may mainit na water sa unit, pwede kayo niyan. Ito pa Nakakatuwa ang complete ng ano nila 7-Eleven. Sa mga susunod na araw, punta tayo here. We're here na guys sa Laguna Filipino Restaurant. So, alam nyo, sikat tong restaurant na to dito and napakadami niyang reviews na maganda online, 400 plus. Pero kahit na ganun, konti lang naman kasi nagre-review kapag ka mga Filipino restaurants minsan abroad. So, natikman na natin to once. So, ngayon babalikan natin siya kasi masarap talaga. Okay? So, if ever you want Filipino food, dito kayo. Let's go.
Tignan nyo, pagpasok dito, meron na agad mga iba't ibang mga products na binebenta. Del Monte, Dato Puti, Cracklings. Magkano siya? Saan yung price makikita? Ganyan. Also, meron din sila mga cheese Swiss, Argentina, Reno, Cream Silk. Yan. Guys, Laguna, mabuhay. Thank you. So, ito, yung mga menu nila. Same menu lang din like before. Pero guys, ang natikman natin dito before is, if I'm not mistaken, sisig. Sisig yung natikman natin sa kanya before. Ngayon, sisig pork. 19 Malaysian ringgit siya. Yan. So, ito yung mga silog meals if ever you want. Ang top silog nila, 14.90 ringgit. Yung Philippine specialties, o tiga nyo, halabos na hipon, nilasing na hipon, 38 ringgit yon. So, yung bulalo nila, 58.90 ringgit. Chicken, merong crispy chicken na wings, 19 ringgit. Daing na bangus, 29.90. Yan, may kare-kare din sila, 29.90. And yung soup nila, 12. Meron din pala silang sinigang, 39. Medyo may kamahalan yung sinigang, 39. Pero yung sisig nila, 19. Tapos yung mga iba, mga 20 plus na. Parang feeling ko magsisisig na lang ulit tayo ngayon. At namimiss din naman natin yan. Tapos turon, 3 pieces. Turon, 3 pieces. So, pwedeng yun. Tapos isang rice, no? Sige. Ito guys, sa itsura. Ayan, ng restaurant dito. Dami pang upuang available. Tapos ito naman itsura sa labas. Guys, kesa turon, parang gusto kong tikman natin tong ubi halaya. Yung turon kasi asan ba siya? 10 ringgit. Yung ubi halaya, 5. Kalahati din. Diba? Sige, ito orderin natin mamaya. Ayan na guys, yung ating food for today's video. So, alam na natin lasa nito. Masarap siya. Dumating na guys, yung order natin. Halaya. 5 ringgit. So in total guys, ang binayaran natin is 32.10 Malaysian ringgit. So we're done exploring the city. And again, before we end this vlog, gusto kong i-share muna sa inyo yung quick thoughts natin sa ating arrival dito sa Kuala Lumpur. Number 1, super smooth lang, hindi ganoon kakomplikado. And again, meron dong ATM na sa mismong airport kung gusto nyo na mag-withdraw. Meron ding money exchange area. And tayo kasi meron na tayo na-withdraw sa Pinang pa lang. And aside from that is kapag ka naman gusto niyo pumunta dito sa city center, may mga iba't ibang ways pero pinaka-convenient syempre is Grab. Pwede kayo mag-Grab dun pa lang. Pinakita ko din doon sa previous clips, yung nasa airport pa lang. Mayroon dong lounge area. Then from there, matatrack nyo naman sa mismong application kung saan kayo pick upin. And yung ginawa natin is mix siya ng Grab and also ng KL Express. So if ever, kung gusto nyo ma-experience din yung train at some point, is pwede nyo din siyang i-check. So 29 minutes in total yung biyahe from airport going here sa city center. Okay? So yun lang naman. Nag-enjoy tayo dito sa hotel. Ay, namamali tayo. Hindi siya hotel, service apartment or parang service condo siya. So ito, i-recommend ko siya sa inyo kung gusto nyo po ng
place na kumpleto. Merong washing machine, merong view ng Petronas Twin Towers, na swimming pool. Kasi mostly sa mga accommodation dito, number 1 is walang swimming pool kapag budget hotel, and number 2 naman is walang swimming pool and walang view ng Petronas Twin Towers. Yun ang advantage nitong kinuha natin. But kung gusto niyo naman na nasa tapat ng train station yung inyong hotel, ang may sasuggest ko sa inyo, mag-check-in kayo sa Big M Hotel, or kung gusto niyo pa ng isang option na hotel, natuluyan na rin natin yon sa Seria Hotel naman siya. Okay? So, kayo na nang bahala mamili. Kasi, third time natin ngayon sa Kuala Lumpur, at ito yung third accommodation natin. And so far, sa lahat ng yon, number 1 natin to, number 2 natin yung Big M, number 3 natin yung Seria Hotel. Okay? So, maraming salamat po sa pag-watch, and if ever kung meron pa kayong patanungan about dito sa Kuala Lumpur, i-drop nyo lang dyan sa comment section at sasagutin ko kayo. Okay? Again, Ivan Nicosan po, at please do subscribe para po makamita po natin ng 100k subs. Malapit na siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And again, Ivan Nicosan po. So, yun lang. Thanks!